May bagong balita na naman na pumasok sa ating bansa tungkol sa bagong sakit na kinababahala ng ating gobyerno. At ngayon ay nagbigay na nga ng babala ang ating bansa para makaiwas sa bagong sakit na ito. At kailangan talaga natin palakasin pa ang ating kalusugan para kaya natin labanan ang mga biglang sakit na pumapasok sa ating bansa. Atin alamin sa bagong video natin ngayon, ano nga ba ang sakit na tinatawag na Q fever? Tara, alamin natin ang nakatagong misteryo nito. Simulan na natin. Histeryo. Ito lamang June 21, 2024 ay napapabalitang nakapasok sa ating bansa ang sakit na tinatawag na Q fever. Ginawa ng mga laboratory test ang mga hayop na ito at lumabas na ang resulta nito noong lamang June 19, 2024. At nagsimula ito sa mga imported na kambing na galing pa sa Amerika at dinala nga ito sa quarantine facilities sa May Pampanga at ito'y ayon sa BAI o Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture. At ang kauna-unang nagkaroon ng Q fever sa ating bansa ayon sa BAI ay ang Santa Cruz, Marinduque na ang hayop na ito ay isang kambing. Pero wala pa naman napapaulat na individual ang nagpositibo sa sakit na ito. Ngayon, ano nga ba ang Q fever? Ang Q fever o Query fever ay isang zoonotic disease na ang dahilan ay bakterya na galing sa Coxiella burnetii. Ang bakterya na ito ay ang unang naapektuhan ang mga hayop na katulad ng mga kambing, tupa at mga baka. Maaaring mahawa ng mga tao lalo na sa mga taong malalapit sa mga hayop na ito, katulad na lang ng mga nag-aalaga sa kanila at mga veterinarians. Madalas nakukuha ito sa mga infected na hayop sa kanilang mga dumi, ihi, milk products at mga nagsisilang na mga hayop dahil sa fluid na nilalabas nila. Mabilis namang kumalat ang sakit na ito sa pamamagitan ng mga alikabok at hangin na nadadala nito ang bakterya sa iba't ibang lugar. Mabilis tamaan ng mga taong may hina ang immune system at merong mga sakit sa puso, kaya panatilihing palakasin ng ating katawan at kalusugan. Ang sintomas ng sakit na ito ay nilalagnat, giniginaw, pagkapagod at masakit na kasukasuan at maaari rin tumindi ito kapag napabayaan at tatawagin na nga nila itong chronic Q fever. Para sa treatment nito ay magpakonsulta kayo sa inyong mga doktor para sa mga tamang gamutan para mapabilis ang inyong paggaling. Natuklasan ang Q fever noong taong 1935 ni Edward Holbrook Derry na isang Australian pathologist sa slaughterhouse ng Brisbane, Queensland. Tinawag nga nila itong Q fever or Q stand for query. That time kasi hindi pa nila alam kung anong itatawag nila dito. Ang pathogen ng Q fever ay natuklasan noong 1937 ni Frank McFarlane Burnett at Mavis Freeman. Ang pathogen, ito ang organism na pinagmumula ng mga infeksyon katulad ng mga virus, bakterya, fungi at iba pa. Na-identify ang sakit na ito dahil sa tinatawag na rickettsia. Ito yung naguhugis ng cocci, bacilli at threads. At noong 1938, nakitaan nga ang sakit na ito ng Coxiella na naging cause ng Q fever. Ang Coxiella ay natuklasan nga ni Harold Rea Cox na isang American bacteriologist. Hanggang pinangalan na nila ito ng Coxiella burnetii. Iba na talaga ang panahon na meron tayo ngayon, unti-unti na nagsisilabasan ang mga sakit na hindi nating inaasahan, kaya dapat talaga tayo magdoble ingat sa ating kapaligiran at para sa ating kalusugan. Kaya kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?